Pinsan, mag-iingat ka sa pag-akyat. Baka hindi ka pa sanay. Hindi, pipilitin kong umakyat. Hindi pwedeng ikaw lang ang aakyat. Kailangan ako din. Napakarami talaga ng dahilan kung bakit gusto natin ng bakasyon, di ba? Makakatulog na ako na hindi gumigising ng maaga. Hindi na ako mamumroblema sa mga assignments. Hindi na ako mag-iisip kung anong sagot sa x squared plus 2x plus 2. Makakapaglaro na kami ng mga kaibigan ko. Makakapanguha na ako ng mga bayabas. Pwede na ulit ako maligo ng ilog maghapon. Kaso wala nang baon. Pero okay lang kasi wala nang pasok. Magpapalipad ako ng saranggola. Lalalala. Excited na ako magbakasyon. Isa sa pinaka-pinagkakaabalahan namin noon yung pangunguhan ng mga prutas katulad ng duhat. Ang tawag ng iba dito ay lumboy. Naalala ko noon kami nung pinsan ko na si John, kapag bakasyon ay nandun siya lagi sa amin para manguha ng duhat. Ito yung pinagkakaabalahan namin noon at kahit hindi ako masyadong marunong mangakyat, ipinilit kong pag-aralan para makapanguha ako ng duhat. Pinsan, mag-iingat ka sa pag-akyat. Baka hindi ka pa sanay. Hindi, pipilitin kong umakyat. Hindi pwedeng ikaw lang ang aakyat. Kailangan ako din. Nakaakyat na ako. At sa sobrang saya namin ng pinsan ko habang kumakain sa taas ng puno, Pinsan, kahit isang taon ako dito, kaya ko na mabuhay eh. Ako, parang hindi ko kaya. Kailangan ko ng ibang pagkain. Parang mahapdi sa sikmura to. Oo, pinsan, kaya ko na mabuhay dito. Oh, tinan mo naman. Oh, ito ang tinatawag na talagang fresh na fresh. Ako din, pinsan. Tingnan mo, magagawa ko rin yan dito. Habang kami kumakain dun sa taas, kumakanta na rin kami ng mga paborito naming kanta. Katulad ng I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Nandito ako, umiibig sa'yo. At yun na yung banding namin ng pinsan ko noon, na para bang yung pakiramdam na yun ay sobrang saya at ayaw na naming matapos. Pagkatapos namin kumain ng marami sa taas, mangungulikta pa kami ng marami para dalhin sa mga bahay namin. Kaso ang problema ko, pagbaba. Ewan ko ba naman kasi, hirap na nga akong umakyat. Mas mahirap pa pala yung pagbaba. Pinsan, hindi na ako makalis. Pinsan, masakit na yung braso ko dito kakayakap sa puno. Baka ako malaglag. Ang hirap bumaba. Pinsan, apak mo lang yung paa mo sa kamay ko, dali. Sige pinsan, sige lang. Aray ko, baka ako mahulog. Ngay sa wakas, muntik na ako doon. At ang gagawin namin sa mga duhat na nakuha namin, ilalagay namin sa bowl tapos lalagyan namin ng asin. At grabe, para kang kumakain ng grapes. Ang dami na nating nakuha at ang dami na rin nating nakain. Oo nga pinsan. Pero naisip ko, bakit kaya walang candy na duhat flavor? Hindi rin mawawala noon sa amin ang panguhuli ng gagamba kapag bakasyon. Kasi ito yung time na marami kaming oras para pumunta sa gubat at maghanap ng iba't ibang tatak ng gagamba. Kasi sa likod ng gagamba, may iba't ibang pattern yun at tinatawag namin yun na tatak. Kapag ganitong bilog na puti ang pattern sa likod, tatak 0 ang tawag sa kanya. Kapag ganito naman na may kulay puting guhit sa likod niya, tatak 1 ang tawag, kasi 1. Kapag naman kulay gray, ang tawag sa kanya, abuhan. Kapag kulay red, ang tawag sa kanya, pulahan. Pag pure na black ang tawag sa kanya, itiman. Kapag naman parang may sword sa likod niya, espada ang tawag namin. At marami pang iba't ibang pattern ng gagamba na may iba't ibang tawag din. May iba't iba ring tawag noon sa gagamba. Itong maliit masyado ang galamay na nakatira sa bahay, putoks bahay ang tawag sa kanya. Ito namang kulay pure white na hugis diamond ang likod, kislig yung tawag sa kanya. Kasi nangingilig daw yung gagamba mo kahit manalo siya sa laban kapag nakagat niya tong kislig na to. Yung gagamba na sobrang laki ng bahay, maliit lang ang galamay, at medyo patilos ang puwet, pusod ang tawag namin sa kanya. Ito namang hugis X ang mga paa, tawag namin sa kanya, Mr. X. Ito namang pabundok ang hugis ng likod, tapos combination siya ng kulay black and red, ang tawag sa kanya, kuba. Ito yung madalas na ipinapakain lang sa mga bida na gagamba, na tinatawag na fighter. Itong fighter na mga gagamba, sila yung lumalaban talaga, at sila yung may iba't ibang tatak sa likod. Isang araw noon, bakasyon, nauso ang pagkakaroon ng gagamba. Yung
yung kuya ko, ang dami niyang koleksyon na gagamba, nilalagay niya yun sa posporo at sa ilalim nun may mga kwarto-kwarto. At dahil nga wala akong ganun kasi bata pa ako at hindi pa ako marunong maghanap, itong isa kong kuya, inihanap niya ako. May nakita kaming gagamba noon na gumagapang sa lupa at pinagapang yun ng kuya ko sa kanyang kamay. Nagkagagamba ako ng walang kahirap-hirap. At inilaban yun sa gagamba nung isa kong kuya. Tatak espada yung gagamba ng kuya ko at yung sa akin, wala siyang tatak. Nagsimula na ang laban at napaka-intense nun. Sa kabutihang palad, nanalo yung sa akin. Mas maliksi kasi yung akin, tsaka malaki kasi ang tiyan nung sayo eh. Ayun, hindi makatakbo ng ayos. At kapag natatalo yung gagamba ng kalaban, ibibigay niya na sa'yo yung katawan ng gagamba niya at ipapakain yun sa gagamba mo. May pagkain ang gagamba ko. Habang kinakain ng gagamba ko na walang tatak sa likod, yung gagamba ng kuya ko na tatak espada, unti-unti na rin na yung gagamba ko nagiging tatak espada na din. Ala, ang galing. Parang magic. Din yung nanay ko nakita yung mga gagamba namin, din sabi niya sa amin, "Ayan, gagamba kayo ng gagamba. Alam nyo ba, may kwento niyan? May isang bata daw noon na puro gagamba ang inaatupag. Tapos, pinaglalaban yung mga gagamba. Isang araw nakahuli siya ng gagamba at pinarusahan siya noon. Alam nyo ba nangyari? Nawala siya sa sarili niya at nabaliw. Yun, nagdududuro. Parang nanguhuli pa rin ng gagamba. At tawa ng tawa. Sige kayo, kapag nangyari din sa inyo yun, kakahuli nyo ng gagamba. Iwan ko lang sa inyo." Din mula noon, pinakawalan na ng kuya ko yung gagamba niya, pati yung sakin. Sayang, ang ganda pa naman nito. Hindi na lang gagamba ang paglalabanin ko. Lamok na lang. Alam mo bang sobrang hirap na mag-like ng video gamit yung ilong? Try mo nga dito. Isa pa sa pinagkakaabalahan namin dati kapag bakasyon, bahay-bahayan. Nung hindi pa ako nag-aaral, yung mga ate ko pang nagbabakasyon sila, meron silang bahay-bahayan noon na ang loob ay punong-puno ng mga bahayan ng lotion, pabango, shampoo, at kung ano-ano pang mga empty containers. At ang ginagawa ko noon, kumukuha ako ng kapirasong dahon, then sasabihin ko, Pabili po. Pabili akong lotion. at yun lang ang naaalala ko tungkol sa bahay-bahayan namin noon. Pero don't worry kasi may isa pa akong kwento. Yung tatay ko kasi dito sa bukid, meron siyang tanim na mga abaka. At sakto nandun yung isa kong kalaro na itago natin sa pangalang Manny. Kasi siya yung nasa isang kwento natin na nagnakaw ng idea ko ng paggagawa ng pera. Noon kasi nagpuputol ng puno ng abaka yung tatay ko. Kasi ito yung ginagawa para makagawa ng abaka. Tatalupan, hahagutin, then parang buhok na siya. Habang nagpuputol ng abaka yung tatay ko, ang dami din ng mga dahon na nakalapag. Then kinukuha yun ni Manny. Iniisip ko noon, Ano kayang gagawin niya dun sa mga dahon? Ngayon lang yata siya nakakita ng mga dahon. then habang pinapanood ko siya, nakita ko siya na nagbaon ng sanga ng puno sa lupa. Gumawa siya ng 3 nun, tapos sa kanya nilagay yung mga dahon ng abaka at nakagawa siya ng bahay-bahayan. Pumasok siya sa loob at nung makita ko yung loob, Wow! Ang ganda! kinukoveran pa niya yun ng mga extra na dahon at sa halip na tumulong ako, gumawa ako ng sakin. Gusto ko meron akong sarili. Mas maganda tong bahay-bahayan na magagawa ko kesa dyan sa'yo. Kumuha ako ng stick, itinusok sa lupa at pinaglalagyan ko rin siya ng dahon ng abaka. And boom! May bahay-bahayan na din ako. Nagsitumbahan lahat ng dahon na nilagay ko. Ay, bakit kaya ito mabilis masira? Bakit kaya yung kanya matibay? Aayusin ko na lang ulit. Dinagdagan ko siya ng isa pang sanga ng puno para hindi siya madaling masira at nung nalagay ko na lahat, pumasok ako sa loob habang sinasabi sa isip na Sana hindi magiba. Sana hindi matumba to. at grabe, sobrang init sa loob kasi yung sa akin nabilad sa araw at yung kay Manny, napakaganda, napakalinis at ang lamig-lamig ng loob kasi yung sa kanya nakatapat sa ilalim ng puno, yung sa akin nakabilad. Ang ganda ng bahay-bahayan niya. Ano kaya kung ipagpalit ko yung sa akin?